May mga kwento tayong binabasa para lang takutin ang mga sarili natin. Pero paano kung ang binasa mo ay may kasama palang hindi mo nakikita? Ako si Joyce. At ito, ang kwento ko. Nagsimula ang lahat noong naging hilig ko ang pagbabasa ng mga horror stories. Lalo na ang mga kwento na nakapost sa mga Facebook pages. Kasama ko sa pagbabasa ang aking kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Lani. Mas nakakaakit basahin ang mga true horror experiences kaysa sa fiction. Kaya iyon ang palagi naming pinagtutuunan ng pansin. Isang takip silim na pagpasyahan naming magkakaibigan na magbasa ng kwento sa isang park kung saan may isang lumang abandonadong gusali na itinayo pa noong panahon ni Pangulong Marcos. Si Lani ang naatasang magbasa ng horror story na nakuha namin mula sa isang sikat na Facebook page. Ang isa sa mga kwento ay tungkol sa isang nagmumultong estudyante. Habang nagkukwento siya, mas lalo naming naramdaman ang kilabot dahil sa madilim na paligid at sa eerie na pakiramdam ng lugar. Parang may nakatingin sa amin mula sa gusali. Alas 7 na ng gabi at napagpasya na ng grupo na umuwi. Medyo malayo pa ang bahay ko kaya kailangan ko pang sumakay ng jeep papunta sa sakayan ng tricycle papunta sa street namin. Pagkababa ko ng jeep, napansin kong sinulyapan ako ng pahinante ng driver. Hindi ko na lang pinansin dahil iniisip ko ang exams namin kinabukasan. Nang bumaba ako sa tricycle, biglang nagsalita ang driver. "Ang sungit mo naman, miss." Sabay tawa niya. Napakunot ang noo ko pero hindi ko na lang ito pinansin at dumiretso sa bahay. Pagdating sa bahay, nag-review lang ako hanggang alas 9 ng gabi at natulog na pagkatapos. Kinaumagahan, bigla akong nilagnat ng matindi. Nanginginig ako, nagsusuka at sobrang nilalamig. Hindi ako nakapasok sa eskwela. Sa sobrang pag-aalala ni Mama, dinala niya ako sa ospital. Sabi ng doktor, wala namang kakaiba at baka pagod lang ako kaya kailangan ko lang magpahinga. Ngunit hindi ako gumaling kinabukasan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, sermon ni Mama? Sabi ko sa iyo, huwag kang magpupuyat sa pag-aaral. Alam mo ba, nagising ako bandang alas 2 ng madaling araw, naririnig pa kitang nagsasalita at nagsusulat na parang naiinis. Hindi kita pinasok kasi baka seryoso kang nag-aaral. Hindi ako makakapagsalita. Gusto kong sabihin kay Mama na natulog na ako ng alas 9 ng gabi. Pero sa sobrang bigat ng katawan ko, itinulog ko na lang ulit ang sakit. Lumipas ang 3 araw pero hindi pa rin ako gumagaling. Lalo nang nag-alala si Mama kaya tinawag niya ang isang albularyo. Pagpasok pa lang ng albularyo sa kwarto ko, bigla itong napatigil. "Naku, kaya pala hindi ka gumagaling," sabi niya. Sinimulan niya akong hampasin ng iba't ibang dahon at hinilamusan. Ipinagdasal niya din ako at nilibot niya ang buong bahay gamit ang kandila. Mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Nang matapos siya, kinausap niya si Mama ng pabulong. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Kinagabihan, bumaba na ang lagnat ko. Medyo magaan na ang pakiramdam ko kaya tinanong ko si Mama, "Anong sabi ng albularyo, Ma?" "Magpahinga ka lang daw," sagot niya. Alam kong may itinatago si Mama. Ramdam ko na may ibang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Nakabalik na ako sa eskwela at tila bumalik na rin sa normal ang lahat. Isang araw habang naghihintay ako ng jeep, napansin kong nakatitig sa akin ang isang driver sa waiting shed. Lumapit ako sa kanya. "Kuya, anong oras po darating ang jeep?" "Mga 10 minuto pa." "Sige po, salamat." Tinitigan niya ako ng matagal bago nagsalita. "Ning, buti wala na yung kasama mong babae." Pakunot ang noo ko. "Ano po ang ibig mong sabihin, kuya?" "Noong huli kang sumakay sa jeep ko, may babaeng nakatitig sa'yo ng masama. Halos idikit niya ang mukha niya sa'yo. Galit na galit ang itsura niya, pero ikaw,
Hindi mo man lang siya napansin. Bigla akong kinabahan. Habang naglalakad ako, inalala ko ang mga sinabi ng driver. Nang dumating ako sa sakayan ng tricycle, hinanap ko ang driver na sinakyan ko noong gabing nagkasakit ako. Nakita ko siya at nilapitan. "Kuya, natatandaan niyo po ba ako?" Oo, natatandaan kita. Ikaw yung may kasamang babaeng parang gusto ka ng lamunin. Parang galit na galit siya sa'yo." Napaatras ako sa takot. Wala naman akong kasamang babae noong gabing yon. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinabi kay mama ang lahat. Napabuntong hininga siya at inamin ang totoong sinabi ng albularyo. May nakit kayong espiritu sa lugar na pinuntahan ninyo. Babaeng puno ng galit. Baka nagkukwentuhan kayo tungkol sa multo o mga espiritu at natawag mo ang pansin niya. Ikaw ang pinili niya dahil sa lahat. Ikaw ang pinakamahina at pinakamatatakutin. Ayaw kanyang iwan. Lagi raw siyang nakahawak sa bewang mo. Halos nakadikit na ang mukha niya sa iyo habang galit na galit ang mukha. Nanlamig ako sa takot. Dagdag pa ni mama. Nak, sinabi rin ng albularyo na huwag kang lalabas ng kwarto mo ng 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw. Baka raw mawalan ng bisa ang dasal niya. Dahil sa takot, nagdasal kaming mag-ina bago matulog. Ngunit sa kabila ng babala, hindi ako nakatiis. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako mapakali. Sinilip ko ang orasan sa aking cellphone, 12:30 na ng madaling araw. Lumipas ang 1 oras. Hindi ako dapat tumayo. Hindi ko dapat binuksan ang pinto. Pero huli na ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang 3 babaeng nakaitim. May hawak silang mahahabang itim na kandila. Nakangiti sila, ngiting abot hanggang tenga, habang binibigkas ang mga salitang hindi ko maintindihan. Nanigas ako sa takot. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Ayon kay mama, hinimatay ako at inabot ng halos 1 oras bago ako nagising. Mula noon, hindi ko na muling binuksan ang pinto sa 10 oras ng gabi at hindi na rin ako muling nagbasa ng horror stories sa mga abandonadong lugar.